Yes, November 5, 2025. Video login, meaning magbi-video tayo, then i-upload natin, ilalagay natin sa social media. Anong tawag yan? YouTube, Facebook, social media. Yeah, ipabot natin mga ano natin, marami tayong mga social media eh. Mayroong sa Reels, ano pa yan, sa Messenger, sa Facebook Live, marami. So ang YouTube natin, papabot reality vlog and papabot journey vlog, dalawa. May Rewel Johnson. Okay. So patuloy yung ating pangangaral sa tinatawag na righteousness, yung may magandang asal. Buuin natin ang mundo na mayroon tayong magandang ligasiya. Yung magandang ligasiya, wag yung kabulukan. Ngayong araw, titirahin natin yung government. Politician. Mga leader natin. Yan. So, bakit nagkabulok-bulok yung ating pambansang bulok-bulok? Manhid at manloloko. PBBM. Hindi, wala naman tayong pinapasaringan. Kuwan lang, yung totoo lang. Yung totoo lang. Nagkagaling lang ako change oil. 351 kilometers na eh. Bayan 5,000. Ano na? 95,351. So, sumobra tayo ng 350,000. Hindi pa naman ito nasisira. So, tapos na ang change oil. Yan ang ating kotse. Sabak na naman tayo sa ganitong usapan dahil parang hindi tayo natututo sa ating mga mali. Parang hindi tayo inggitiro. Okay, hindi tayo inggitiro. Dahil nag-aasinso na yung kapitbahay ng Pilipinas, tayo halos hindi makaangat dahil sa ugali nating magnanakaw. Magnanakaw. Palos. Palos. Mga 1 to 3 tayo. Napakawalang hiya natin. Hindi naman lahat. Kaya nga may simbahan tayong sinusunod. Kung anong ugali mo, yan ang image ng simbahan mo. Kung magnanakaw ka, baka dala-dala mo ang ugali ng simbahan mo. Mabuti na lang ito aking grupo, aking mga inaanak, nagsisimba, magandang ugali, walang scammer. Aywan ko sa part ng family nila, baka mayroong isa, dalawa. Pero overall, all in all, magandang grupo ko. Siguro may mga 150 couples na kami na inaanak. All of them maganda, magaling sila. Maka-Diyos, makatao, makamandag. Yan, dito tayo, nagta-travel na tayo pauwi. Hanap na naman tayo ng turon or saging. Lulutuin natin. Yun ang ating lunch, pananghalian. Yun, saba, saging saba. Galing, paborito ni Senadora. Joke lang. Ayusin natin mga ugali natin. Magnanakaw tayo eh. We take advantage of our position. All of that things. Yan ang kabulukan. Dahil sa ibang lugar, takot sila sa kanilang leader at takot silang magkasala at gumawa ng hindi maganda. O anong department ang gusto niya? Department of Malacanang?
Oy, dapat matalino. Ang nakaupo diyan sa Malacanang dapat matalino. May experience ng good governance. Ha? At walang pamilya na magnanakaw. Kasi kung magnanakaw ang pamilya mo, baka magnakaw ka rin. Kung ano ang puno. Yan ang bunga. All in all kasi parang kailangan nating bumalik sa turo ng ating Hesukristo. Pag wala kasi yan, I don't know if we can move on. Nasa simbahan lang kasi ang magandang ugali. Pag walang simbahan, walang magandang ugali. Ano baligya mo? Saging. May luto na? Oo, tatlo. Way nada sa piyak? Wala na yan. Ngaw, Sunod na siya mabalik ka. anong ngalan mo? Hinday. Inday? Tagpila ng isa, day? Cinco. Sige, 4 lang. Ito, saging lang to, pero nabubusog ako dito eh. Salamat, day, ah. Yan ang ating dapat tandaan. Walang sinasanto ang kamatayan. Dapat matuto tayong rumespito dahil hindi talaga tayo tatagal sa mundo. Ulitin ko, marunong tayong rumespito dahil hindi tayo tatagal sa mundo. Ang dami yung ginagawang anomaly. Bad boys, bad girls kayo. Ha? Bintahoso kayo. Ay, wag na lang yung sugar, wag na. Wag na. Wag na. Ano lang, plain lang na saging. Hindi na, wala na sang mantika. Wag na. Dahil mayroon kami sa bahay. Kami na maglalagay. Yung galing sa apoy lang. Mangkuton mo lang customer kung butangan kalamay. Sige. Kay balaan mo kung gisa way takabalo kung ano nang ginabutang nila ba. Basi kung gisa hindi bla limpyo. Kami na lang mabutang. Mabaka lang kami saging. Wala na tong mantika, wala kalamay. Salamat. Okay. May star margarine nilagay. Kasi hindi ko alam kung malinis. At least naprangka ko. Marunong na ako magprangka, matapang na ako. Sabi ng misis ko, hindi ka kasi marunong magprangka eh. Iprangkahin mo yung tao. Yan ang buhay natin. Ako sobrang bait ko kasi. Parang ayaw ko masaktan yung iba. Ayaw ko masaktan yung iba. Hindi ako makaprangka for all these years. Wala lang, tahimik lang ako. Yung tatay ko, wala. Kahit na masama siguro ang pakiramdam niya o yung sa kalooban niya, may ill feelings, hindi niya napaprangka. Hindi niya napaprangka. Hindi talaga siya, hindi niya ugaling na nasasaktan yung tao. So balik tayo sa Department of Very Sinners. Mga senator. Or department ng mga kutong. Kutong tulonggismen. Yan, mga tulonggis daw sabi ni Miris ko. Grabe kayo. Hindi na nag-asinso ang Pilipinas dahil diyan. Kinakawawa tayo, naging alipin tayo sa ibang bansa. Dahil yun, nagpakasarili tayo. Nag-enjoy tayo sa buhay natin na walang direksyon. Di ba? Wala tayong direksyon. Puro makasarili ang ginagawa natin, no? Bilib na bilib tayo sa sarili natin. Sa mga politisyan natin, matalino, marunong mag-English. Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair. Your Honor, Mr. President. Tinatakpan yung mga mali. Hindi ko naman sinasabi walang mali yung mga administrasyon na dumaan. Mayroon yan. Hindi ako maniwala, wala.
O, di ba? Mayroon yan kabulukan. Kaya nga, baguhin natin. Kaya nandito si Papa Bot. Oo. Papa Bot of all nations ito. Nagsasalita. Hindi ito biro. Oo. Ano pang department ang gusto nyo? Department of kutong? Hipokrito? Oo. Sa simbahan, daming hipokrito. Kunwari, tama ang ginagawa. Pero malisyoso. Huwag masyado. Pera. Just pray. Be a good person, hindi yung mga dami kang scam na ginagawa. Manhid ka. Parang wala kang feeling of righteousness, di ba? Puro nagtitake advantage ka lang sa posisyon mo kung mo nakagraduate ka. Ha? Naging PhD ka, ha? Mataas pinag-aralan. Malaki naman ang nakawan. O, totoo yan. Huwag natin ganyanin ang bahay natin, ang bayan natin. Oh, LTO. Low training, lack of training and order. Wala, disorder talaga. Oo. Dito lang kayo sa city. Hindi man kayo nagpunta ng bundok kasi mali ang inumpisahan nyo eh. Fixing. Tapos habulin nyo yung nagkakamali. Di, hide and seek. Forever and ever, hide and seek. Oh. Kasi sa ibang lugar, hindi pagyayabang. Pinag-aralan ko. Nagtanong ako. Paano yung plate number ng sasakyan nyo? Birthday ko yan. Birthday nila. Paano yung roadworthiness? Mekaniko yan. Yung accredited ng aming government. Kung ganun, walang mukong doon. Hindi pwede yung tag 50 years old, pinapatakbo ba? Nakikita mo dyan sa daan, oh. Ha? Tumatakilid, ha? Nagpapaparallel. Hihinto kasi tatamaan ka ng puwit. Parallel, hindi siya roadworthy. Pero, dito sa Philippines, smoke test lang, roadworthy na. Ha? Negosyo ng mga taga-LTO yan. Kapit dito, kapit doon, porsyento dito, porsyento doon. Porsyento si regional director. Ha? Bawat magparehistro, may mga kating-kating. Ang bastos natin. Ha? Wala tayong magandang ugali. Napakasama ang ating mga ginagawa. Ha? Doon, pag nagkamali ka, impound. Wala hilot-hilot, impound. Oh, doon, they will give you notice. May notice ka. Please register your car months ahead. Yan, i-follow mo yan. Huwag kang lumabas ng bahay pag hindi na-rehistro. At parang mortal sin doon, hindi pwede. Hindi pwede nang walang rehistro ka. Roadworthy talaga. Stricto. Hindi pwede na walang seatbelt yung bata. O car seat, hindi pwede. Sa taxi, walang bata. Walang car seat ang taxi. Hindi mo madadala yung bata mo, yung maliliit. How could you? Stricto. All or none. You follow or not follow. Ganoon lang. Dito sa atin, hilot. 3,000 ang charge. Hanap ka ng mali dyan para makapera ka. Pag hilot, walang resibo. Bastos. O, di ba? Mas hanggang ngayon, tumanda na kayo kung anong rangko nyo. Nag-retire na kayo. May plano pa kayo na maging senator. Pero hindi nyo inaayos yung hanay ng mga putong at mga lagay-lagay dyan sa departamento na yan. Bureau of Custom, ganun din. BIR, ha? Sabi nila, pag hindi ka magbayad, upuan namin kayo. Uupuan namin kayo. We will face you squarely. From 20,000, gagawa ng paraan. Maging 20, okay na. Walang resibo. Okay ng papilis mo. Bastos. Napakabastos natin. Huwag yan. Ha? Mga tarantado tayo. Kaya maniwala kayo sa akin. Nagsasalita lang ako ng ayusin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Mawala man ako ngayon, may sinasabi akong maganda para sa aking bayan. Hindi ito biro. Hindi ako nagbibiro. I'm not joking. Serious ako eh. Napapagod na akong kadidisiplina sa inyo eh. Ito pa, bagong cordal. Ayan. Bagong cordal.
Yung mga transaction ng gobyerno, bilib ako eh. Maintenance 4 billion. 4 million. Doon no. Ayan. Oh. Ilang metro na ito? 4 million lang. Grabala. May simento to. 25 years. Pinalitan ng bago. At hindi naman nilagyan ng kanal. Baha pa rin. Yun ang total 4 million eh. Hindi natin alam mga cutting dyan eh. Hindi may iwasan yan. We take advantage. Pero pag Christian ka, totoo, Jesus Christ, pag may Hesus Kristo ka sa buhay mo, mahiya kang mag ganyan. Makonsensya ka ha. Hipokrito ang tawag niyan eh. Maraming hipokrito eh. Ha? HPG? Hipokritong patay gutom? My goodness. Hilot-hilot. Masipag lang kayo para magkapera. Hindi maganda. Huwag yan. Masama yan. Hindi nyo ba alam na masama? Tinuruan kayo ng good manners and right conduct. GMRC? Gobernador, mayor? Representatives and siyempre si congressman. Oy! Tiara ka daw! Tiara ka manda! Ati okay lang ara mga bata mo? Sige ah. Okay. Dili ka man star. Ma-share ka lang. Aga pa ma-share ka lang? Dali ko kay ginabuligan niya ko. Kapabulig ko sa iya. Sige, okay. Ang bata mo man eh. Oo, si Iboy. Kanami. Sige ah. Happy family. Happy family. Halin kami sa SPMC Doc. Bahala na ka. Sige. Oo. Pahigad. Sige, nagkakakuan pa kami sang ihatag to sa bata mo. Sige, pamasahin nyo. Dali di. Pamasahin to, Jollibee. Sige, Papa Bot. I'm your Papa Bot. Bye-bye. Kawawa talaga ito, may mga sakit eh. Tutulungan natin to. Binibidyo ko lang dahil gusto ko ma-publish eh. Joke lang. Hindi. Yeah, that's my heart of helping others. Mga kapitbahay, at least masaya sila na buhay tayo. Pag nawala tayo, baka malungkot din sila dahil wala na tayo. Okay, thank you for watching ha. Okay, yan lang. Yan ang pangaral natin. Hindi na tayo magtagal eh. Isang oras yung ating vlog eh. Ito na. Yan ang pangaral natin. Hindi na tayo magtagal eh. Isang oras yung ating vlog eh. Ito na. Hello, gang? Hello, gang? Hello, Doc. Yes. Oo. Ano ko pa sa sulod, Doc, noon na wala na dula kapi mo, dirak mo lang kapi, diray, ano ko pa sa sulod, paduktikitan ko dito. Okay, sige. Oo. Pero lang, paliog lang ko check sa likod sang insurance, Doc, ba siara, dira tong papel. Ano ka dako to? Gamay, Doc, parehas nun sila kadako sang insurance. Bala mo lain ang ORCR, subong sang RPO, band paper na siya, hindi na tong dati nga blue. Ang akon abi nga kopya permi isagid ka page. Hindi na nga isa ka page to. Kalahati na lang nga page. Tingnan ko ulit. Okay, tingnan ko lang uli. Okay, sige. Oo, palihog lang update na yun, Doc, ha? Sige, itanawon ko. Sige, okay. Thank you. Okay, salamat, Doc. Okay. Bye-bye. God bless you. Thank you. Yeah. November 5, 2025. November 5, 2025. Time ito na inambos kami. Alam mo, mahirap lang kami.
mag-asawa. 3 ng anak namin. Estudyante pa lang, 3rd year na panganak yung panganay. Oh, 1984. Student pa kami. Hirap. Ako, binuhay lang ako ng farmer. Mahirap. Pero malaking tulong ang dasal ng simbahan. Oh, sino tao dyan? Mama, malakas naman kami. Ihatid ko na lang kayo. Okay, balik ko siya. Okay. Abi ko ay natao da. Sorry pa, musta siya, ate? Okay, sige. Nagsikap kami. Doktor na kaming dalawa. Government lang kami. Sa Norala District Hospital ako. 1988. Noong 1990, pumunta ako ng provincial hospital dahil nandun nag-duty si Mrs. Internal medicine siya, ako general doctor lang, practitioner sa isang district hospital. Ngayon, pagdating ko sa provincial hospital, sabi nila mag-anesthesia ako. Walang anesthesiologist sa Marbel. Ako ang first na trained anesthesiologist sa South Cotabato Provincial Hospital. Hindi ko sana tanggapin yun dahil anak ako ng mayaman. Ayaw ko magpakahirap na may mga senior. Gusto ko ang senior ko, chief of hospital, mayor, at saka presidente ng Pilipinas. Oh. Nevertheless, nag-training ako sa Davao Medical Center. June, July, August, September, October. Iniwan namin yung 3 anak namin. Yung 2 doon sa Barrio 5 ng Banga. Yung pangatlo dito sa Marbel. Yung nurse ngayon, barely 2 years old pa lang, si Badit. Nasa Canada na ngayon. Mayabang. Natapos kami ng training. Matatapos na pala ang training namin. Sa anesthesia. Dahil November, dahil All Souls Day break. November 1, 1990. Umuwi kami from Davao Medical Center. Noong November 5, pauwi na kami doon sa Davao. Inambos kami ng mga NPA dyan. NPA yun. Yellow bus, aircon 39 doon sa Santa Cruz. Pinababa kami alas 7 ng gabi dahil alauna kami hapon kami galing dito sa Marbel Nasa front seat ako sa may dito banda, sa right side ng driver dito. Pinara, nakita ko may armas. Bumaba dito, may door dito Ay. Namatay pala to. Okay, bye-bye na. Diyan, tama na. Have your way, Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we pray, as we pray, speak your Yun, patuloy natin. May dugtong na lang yung kuha natin doon sa dito sa Insta. Okay, yun inambos kami. Nung nakita ko may armado kasi nasa front seat ako huminto, binuksan. Sabi ng may armas, may military ba dyan? Nakahanap siya ng military parang namumutla, takot din umakyat doon sa likod. May military dyan, may military. May military nga doon sa likod pero nakasibilyan. Hindi na halata. Baba, sabi ng isa. Kaya lang nung umakyat yung isa pala, ang sumunod na tao, palagay na natin New People's Army yun na extortion. Nakita ko dun sa baba
Kasi sabi niya, baba kayo dyan. Nung paalis na kami, pababa na. Pag ganun ko sa stepboard, binaril yung gulong. Binaril. Diyan lang sa katabi, sa may gulong, sa harapan, sa may stepboard. Kita ko, tara. Pam, 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 pam. Maya, baba na kami lahat. Sigawan na yung mga babae, ganun. Panik na mga passengers. Grabe. Akala namin babalik kami, hindi na pala. Sa sasakyan, akala ko babalik kami. Parang akala ko inspection lang eh. Baba na lahat. Sitalunan kami sa bangin. Ako nasugatan ako sa puwet. Natusok ako ng mga kawayan doon. Si misis ko buntis. 5 months old. Oo, nanganak siya ng March 24 eh, itong bunso namin. Sumakit ang tiyan niya nung nasa dalampasigan na kami. Siguro mga 100 meters away from the mataas yung bangin. Buti slope eh. Pero delikado pag madilim eh. Lo and behold, buhay kami pagdating doon. Hindi naman kami binaril. Grabe. Hindi kami binaril. Kaya lang frantic. Panic eh. Yun ang experience namin. Doon sa baba, mga 7 yun. Ang risky, mga madaling araw pa, matagal kami doon, may lamok doon, malamig. Nung pababa pa lang kami sa bus, doon pa lang kami sa bangin, paglingon namin, doon na kami sa buhangin ng dagat, sa Digos, sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pag ganun eh. November 5 pa lang yun, November 5, 2025, anniversary. 1990, ilan na ba? 35 years. Okay? Grabe. Paglingon namin, nako, ang bus namin nasusunog na. Tapos may umaapoy pa doon sa taas, sa sunod. 4 lahat ng sinunog nila, may truck, may jeep. Ano ba 'yun? Ganon. Nasunog na ang bus namin, yun doon ang mga gamit namin. 2 malitang malaki dahil basura 'yun. Puno na milyon. Wala, mga gamit namin nasunog. Mga gamit namin na dala-dala. Paano ako, napatanong ako sa sarili ko, grabe naman itong mga taon to. Ano kayang pinaglalaban nito? Maganda naman kasi para mawala yung abuso ng mga military, police. Pero ang abuso diyan consented by the president eh. Itong Marcos Sr. ang inumpisan yan eh na government. Wala pa sa kayo magsaysay yan. Wala pa. I don't know kung may hook balahap no. Hindi ko alam kasi ang mga nangyayari kasi napapansin ng mga tao may corruption eh. Corrupt government. Ayaw nila eh. Kaya maganda din naman kung may mga People's Army ganyan. Pero hindi ko pinapayagan yung malupit ka, marahas ka, baril. Di ba si Rizal hindi nagamit ng baril? Utak lang at saka ballpen. Ganun sana. Kaya makinig kayo sa amin. Ang ginagamit ko ngayon, ang aking saliva. Words. Ngayon, ito maaabot sa inyo lahat. Yeah. Na umabot ito sa atin. Di ba? Kasi pag hindi tayo nagsalita, hindi nila alam na masama na yung loob natin. Hindi ako makasulat din ako. Pero maganda to. Live. Di ba? Live. Na pinaabot natin yung disgust natin. Disgusto. See? Yan. Hindi maganda eh. Si Rizal, dahil lang sa kanyang sulat,
pinatay siya dahil inciting to sedition. Hindi madala yata sa inciting to sedition yung martial law na ibig sabihin nag-aapi ano yun? Parang inaabuso mo yung pwesto mo. Tingnan mo kasi muna kung ano mga ginagawa mo bago ka mag-react. Marami kang mga abuse of power eh. Ikaw Marcos Sr. ha, peace be upon you. Ngayon Marcos Jr., peace be upon you. Siya nawa. That you will also rest in peace. Oh. Yan ang mga abuse. Hanggang ngayon ha. Barbecue kanina. Banana Q. Ha? Pizza. Pizzaging. Kaya tayo mga politicians, tayo mga leader, tayo nasa simbahan, huwag naman tayo maging hipokrito. 'Di ba? Oh, ang unang sakit ng tao, first fall of man. Oh, ano? Greed. Oh, see? Kasi gusto nilang parang sila na ang leader, sila na ang God na mataas. Pag ginawa nila ang kasalanan na yan, when you commit wrong na it's against the law or sa contract, parang hindi na babagay sa kontrata, akala mo ikaw ay ikaw na may-ari, ikaw na ang God, ikaw na ang Panginoon. Greed. Mula noon hanggang ngayon. Mula pa sa kay Adan, sinabi ng kanya na kainin mo yan. Sinabi ng ahas, kainin mo yan at maging parang ikaw na ang Panginoon. O, nakita mo? Ngayon, umandar yung pagka-greed ng tao. Sige. Baka nga. O, yun. Hanggang ngayon. Tatakbo ka ng politika, ayaw mo nang bumaba. Ay, sorry mga Marcos ha. I love you. Ha? Sorry ha sa mga terms, mga wordings. Bastos, ganyan. May meaning yun eh. Talagyan natin meaning. Ano kaya meaning ng bastos? Behavior abnormal, satanic, traitor o traidor, oppressive, and estapador. Yan ang mga ugali na hindi dapat sundin. That should be erased. Alam mo, inggitiro ako eh. Nainggit ako sa Singapore, sa South Korea. Ha? Mabuti na lang resilient ang Pilipino. Tingnan mo yan. Yan, nagmumotor. Mainit yan, no? Balot na balot siya. Hard labor. Siguro sa isang araw wala pang income yan. Hirap. Kung saan lang makarakit. Hirap. Well, anyway, Philippines is blessed with a good climate. That's all. Pag good climate, mabubuhay na lahat. Na hindi mag-struggle, hindi kagaya sa Middle East na kahit ng ilang kilometro sa ilalim mo lang tubig, makagawa sila ng tunnel or city. Pag natrap ka dyan, gaya ngayon, November 2, may natrap doon. 200 na mga Hamas, yung mga nag-struggle na mga tao. Ang tawag yan? Rebelde? Terorista daw eh. Hindi mailis-alis. Kasi mali kasi ang belief natin. Wala tayong takot sa Panginoon, number 1. Alam natin ang mali, ginagawa natin. Hanggang ngayon, estupido tayo. Ha? Hindi lang estapador. Yan.
Malisyoso tayo. Napakasama ng ugali natin. Yun ang mga NPA. Nabiktima kami. Nag-reflect ako dun sa, habang dun, wala pang rescue eh. Alas 3 pa na yata ng madaling araw ang rescue. Sabi ko, anong pakailam namin sa struggle na ito? Nag-aral kami, anak lang kami ng mahirap. Tinulong-tulungan lang yung tuition namin.